start natin. Yan, gumagana na siya. Kahit may tinalas tayong peso dyan, ay uubra. Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. May gagawin tayo uli na microwave oven na brand ay Whirlpool. Yan, digital display na to. Ngayon ang naging problema nito pagka sinaksak natin. Yan, kung mapapansin nyo wala siyang digital display. Tapos pagka pinipindot natin itong mga buton dito, hindi nagpa-function. Bali totally na wala siyang power. Dapat pagka unang saksak natin yan, magkakaroon na dapat ng indicator light yan. Okay? Bago nyo buksan to, dapat hinuhugot nyo rin yung saksakan para safe yung mga nasisimula. Lalo-lalo na yung mga baguhan. Medyo delikado kasi pagka nakasaksak yan. Pagka ganitong mga problema na no power siya, unang step natin yung AC cord. Bali ito yung kanyang AC cord. Yan, ito yun. Sa pagtitesting ito, kuha tayo ng tester. Kahit range ng times 1, times 10, ubra yan. Kailangan lang naman natin ng continuity. Ibig sabihin na may palo dapat. Yung contact ng AC cord natin, papunta dun sa kabilang dulo, ay may contact. Okay, dapat papalo to. Ito yung isang linya. Hanapin natin. Yan, ito yan. Yan, itong dalawa. Yan, kita ba? Yan. Check natin. Yan, may palo siya, no? Dapat may palo to. Kung ito yung isang contact. Okay. Yan. Yan, ito yung isang contact ng AC cord. Bali, dalawang terminal yan. Yan, may palo rin. Ibig sabihin na good yung ating AC cord, na. Walang problema yung AC cord natin. Dahil okay yung AC cord natin, hahanapin natin yung fuse. Yung mga ganitong modelo, yung iba, nandito yung pinaka-fuse niyan eh. Pero yung ganitong modelo, wala. Pero yung AC cord natin na galing dito, pumunta siya sa thermostat. Subukan muna natin i-check yon. Dapat dyan may continuity or may palo. Check muna rin natin to para sure. Pero yung ganito, bihirang masira ito eh. Yan, okay siya oh. Pagka may continuity yan, ibig sabihin good yung ating thermostat. Kaya sigurado, papunta tayo dito sa mismong front panel. Kadalasan nito, nandito yung kanyang fuse. Dito sa control box. Yan, dito sa front panel. Ngayon, may tornilyo yan dito. Kakalasin lang natin. Yan, nag-iisang tornilyo lang naman yan. Yan, pagka tinanggal natin yan, mahuhugot na natin mismo yung board dito. Tapos, iaangat lang natin itong front panel. Yan, mismo yung kaha, iaangat lang. Madali lang naman tanggalin yan. Okay. Kadalasan, nandito yung fuse nito eh, sa ganitong modelo eh. Pero hindi yata kita para makita nyo. Ipopokus ko muna para makita nyo yung fuse para makasunod yung mga baguhan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung fuse na i-check natin. Yan yung kulay puti. Okay? Para makasunod yung mga nasisimula. Kasi yung iba nasa labas lang naman yung fuse. Pero ito nandito. Ngayon ang pag-check nito, dapat naka R times 1 tayo o R times 10. Dapat magkakaroon siya ng palo. Ito yung fuse na pinakita ko kanina. Yan, open yung fuse natin. Yan. May problema talaga yung fuse. Ngayon, itong fuse na to, kailangan natin talagang palitan dahil sira naman talaga. Okay, kukunin lang natin to, hugutin. Ito yung fuse na tinignan natin kanina.
Okay, check uli natin para sigurado tayo. Yan, open talaga yung ating fuse. Dapat papalo yan kahit na magkabaliktaran. Yan. Okay, talaga may problema tong fuse natin. Pero itong fuse natin, papalitan ko muna. Yan, 8 amperes yung fuse niyan. Dapat same number din yan. O same amperes. Pagka nakakabit tayo. Bago ko ikinakabit yung fuse nito, hinihigpitan ko muna yung terminal ng fuse. Yung dalawang magkadikit, di ba? Pinapasok ko ng bahagya para pagka kinabit ko yung fuse, lapat na lapat yung fuse natin at walang luwag. Yung iba kasi nito medyo maluwag pagka kinakabit. Yan, kung napansin nyo, hinigpitan ko muna bago ko pinasok yung fuse. Yan, napalitan na natin ng fuse. Pero wag nyo munang ite-testing to. Pagka nagpalit kayo ng fuse, dapat malaman natin kung saan talaga nanggaling yung problema, kung bakit bumibigay yung fuse. Okay, pwede rin tayong may problema dito sa high voltage, dito sa ating magnetron, pwede rin yung diode or capacitor. Ngayon, alin nga ba dito ang nagiging problema pagka ganitong modelo? Bago nyo gawin to, kailangan natin i-discharge muna yung capacitor. Yung dalawang terminal ng capacitor, iso-short lang natin. Malaga na dini-discharge yung mismong capacitor na to. Kasi pagka hindi nyo discharge yan, sigurado masisira tester nyo o makukuryente kayo. Napakahalaga ng pag-discharge. Ngayon, pwede na natin i-check tong magnetron. Okay? Teka lang, hindi yata kita yung camera natin. Okay. Yan, inayos ko lang kasi para makasunod yung mga nagsisimula. Okay. Ito yung magnetron. Ito muna yung ating i-check kung shorted. Pwede rin may problema yung diode nito o kaya yung capacitor. Pero ito muna ang magnetron yung i-check natin. Kung shorted sa body, ibig sabihin may problema yung ating magnetron socket. Mga posibleng sira pagka pumuputok na yung fuse, pwedeng sira yung high voltage transformer, diode, o kaya yung capacitor. Okay, pero dito muna tayo sa magnetron. Kung shorted yan, ibig sabihin may sira yung ating magnetron socket. Okay, try natin. Sa pagkalas ng magnetron, kailangan lang natin ng long nose o kaya flat screw, ubra yan. Ngayon, may dalawang terminal yan, di ba? Yung tester natin naka-range ng times 10 o times 1K, ubra yan. Tapos yung isang test rod dapat nasa ground. Tapos yung isa naman ay dito sa terminal ng magnetron. Pag walang palo, ibig sabihin okay yan. Hindi siya leak. Ibig sabihin good yung ating magnetron. Pagka naman itetesting natin itong dalawang terminal dito sa magnetron, may palo yan. Pero dapat dito wala. Ibig sabihin na okay itong ating magnetron. Yan, okay siya. Ngayon, dahil okay itong magnetron, focus tayo dito sa diode o capacitor. Pwede rin nag-leak yan o nag-shorted. Kaya bumibigay yung fuse. Kung nag-skip kayo, dapat sinacharge nyo muna yung capacitor bago galawin yung mga pyesa dito. Kasi pwedeng makuryente kayo o masira yung tester. Ngayon, check natin itong diode na to. Okay, kung hindi kayo familiar dito sa pagka-testing, pwede ko kayong turuan. Ngayon, dito yung negative natin. Dapat walang palo to. Pero ito, may palo. May palo. Ibig sabihin na may problema tong diode na to. Shorted, Dapat yung isang side dito, walang palo. Yung number ng diode dito ay RG410. Ngayon, check na rin natin yung isa pang diode dito. Dalawa yung diode na nakakabit. Yan, walang palo. Pag ni-reverse natin to na naka-range ng times 10, wala yung palo. Naghahanap lang tayo ng shorted. Pero yung capacitor, try na rin natin para sigurado tayo. Yan, hugutin lang natin yung dalawang terminal.
Picturean nyo kung hindi nyo kabisado ha, para pag binalik nyo, alam nyo kung saan nyo isasauli. Yan, check natin to kung may shorted sa body. Yan, walang palo. Yan, kahit na naka-range tayo ng mas mataas na range, wala siyang palo. Bali, okay yung capacitor natin, yung diode natin, pagka mataas ang range, yan may palo. Pero pagka nireverse natin yan, dapat walang palo yan. Ibig sabihin, okay yung isang diode natin. Ibig sabihin, mayroon lang tayong isang nakitang shorted. Ito yon, yung una nating connect na diode. Yan yung RG410 na diode. Yan, shorted talaga. Yan, naka-times 1 na tayo. Shorted, oh. Ibig sabihin, kaya pumuputok yung fuse natin dahil shorted to. Shorted. Ibig sabihin, may problema talaga itong diode. Ngayon, ikakabit ko lang muna itong tinanggal natin sa capacitor. Yan, kailangan natin ikabit. Ngayon, yung diode nga ba na yan ay pwede bang gamitin kung wala ito? Sa experience nga natin ay kahit na wala yan, ay uubra. Yung nakakabit sa capacitor pero yung sa isang naka-ground, kailangan talaga meron yun. Pero yung nakakabit sa capacitor, pwede namang wala talaga. Yan ay base lang sa experience natin, no? Kasi yung ibang brand naman talaga nito, yung mga capacitor naman ay wala naman talagang nakakabit na diode yun. Okay, pwede na natin i-check dahil nakita na natin yung shorted. Okay? Yan, tinalas lang natin yung diode. Okay, tapos pinalitan natin yung fuse. Ayan, try natin. Yun, no, may power na siya. Okay? Check natin. On. Tapos start. Yun. Gumana na siya. Yan, tinalas lang natin yung isang diode. Tapos gumagana naman yung pan. Okay?